Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, July 19, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Masobra 4.1 million pesos nga balor sang bulig na palabot sang DSWD sa mga pamilya nga apektado sang habagat. 5 kagatos ka pamilya sa Antique gindala sa evacuation centers bangod sang malain nga tiyempo. 15 ka banwa sa syudad sang Negros Occidental ginbaha bangod sang habagat. Mga eksperto padayon sa gihapon ng pagtumod sang substance nga nanginkabangdanan sang paglain sang pamatyag sa mga estudyante sa Pisanan National High School. PVL on tour magapadulong sa Pasay City, Iloilo. 4 ka games ang pagahimuon sa sulod sang 2 ka adlaw. Kag 2 arestado sa buy-bust operation sa Banwasang, Sara. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga, kag karon sa mga detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 paagi sa ila Disaster Response and Rehabilitation Section padayon nga nagapabakod sang komunidad sa Western Visayas. May kabilugan nga 7,134 family food packs ang napanagtag sa 5,215 ka benepisyaryo nga nagbuylog sa disaster mitigation efforts, partikular ang pagtukod, pagpaayo kag rehabilitasyon sa communal garden sa Nanuay Tuhay nga barangay sa Iloilo. 981 family food packs ang nahatag sa 981 partner beneficiaries sa Pototan, 994 sa ka-food packs sa 497 nga partner beneficiary sa Carles, kag 825 sa 412 partner beneficiary sa Concepcion. Sa Aklan, 998 family food packs ang nahatag sa 998 ka partner beneficiary sa Tangalan, kag 1,329 family food packs sa 1,329 partner beneficiary sa Makato. Samtang sa Capiz naman, 996 family food packs ang nahatag sa 498 partner beneficiaries sa Rojas City, kag 1,000 family food packs sa 500 partner beneficiaries sa Ibahay paagi sa Food for Training nga aktibidad. Ang nahinambitan nga programa may importante nga papel sa pagpauswag sang lokal nga seguridad sa pagkaon ilabi na sa tion sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Naglabot na sa 4.1 million pesos nga balor sang bulig ang napalabot sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya nga apektado sang habagat sa Western Visayas kag Negros Occidental. Lakip sa mga nabuligan sang pinaagi sa pagpalabot sang family food packs ang mga banwa sang San Dionisio sa Iloilo, Hinubaan kag Kabangkalan City sa Negros Occidental, kag Kulasi sa Antique kag Panay sa Capiz. As of 5 p.m. sang July 18, naglabot sa 18,438 ka pamilya ukon 60,220 ka individuals sa Western Visayas kag Negros Occidental ang apektado sang habagat. Sa nasabit nga numero, halos 6,000 ka pamilya ang temporaryo nga nagadayon sa evacuation centers ukon sa ilang mga kakilala. Dugang pa sang DSWD, 19 kabalay ang totally damaged, kag 170 ang partially damaged. Ginpasiguro naman sa ahensya nga may bastante nga mga standby funds kag resources ang ila opisina para sa mas mga nagakinahanglan nga LGU. Ini ginalakipan sang 2 million pesos nga standby fund kag masobra 140 million nga balor sang food kag non-food items. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Piak nga Bayin, naglabot na sa masobra 665,000 pesos ang bulig nga ginhatag sa mga pamilya nga apektado sa Bagyo Krising kag habagat sa Antique inisandig sa inisyal nga datos sa PDRRMO Antique. Sa nasambit nga assistance, 622,000 pesos ang nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Naibaluan nga masobra 3,000 nga pamilya kung masobra 12,000 ka pumuluyo ang apektado sa malain nga tiyempo karon sa Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa karon maagyan na ang dalan sa Karitan, Patnongon, Antique nga natumbahan sang dako nga puno sang akasya. Suno sa local government unit sang Patnongon, pasabol na sa mga salakyan padulong sa norte kag sur ang alagyan. Ay baluan nga alas 8 sang aga sang July 18 natumba ang puno sa tubang sang Karitan Central School kag IFI Church. Nagresponde man ang DPWH kag LGU para sa clearing operations. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, sandig sa pinakaulihi nga datos ang PDRRMO Antique ara na sa 534 ka pamilya kung masobra 1,700 ka pumuluyo sa Antique ang ara sa mga evacuation centers bangod sang epekto sang Bagyo Krising kag habagat. Sa banwa sang Bugasong, 179 ka pamilya ang ara sa evacuation centers, 84 sa Kulasi, samtang 78 ka pamilya naman ang ara sa evacuation center sa San Jose de Buenavista. Sa karon, nakasaka sa red alert ang status ng Emergency Operations Center sa Antique sa diin ang mga personnel kag assets ng PDRRMO ang naka-augment sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya. Nagapabili naman nga suspendido ang in-person classes sa Antique halin July 17 tubtob July 18. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang bulig ang Office of the Civil Defense Western Visayas sa banwa sang San Dionisio. Ini kasunod sang pagpangayo sang bulig sang lokal nga panguluhan ng bangod sa nangin pagbaha nga dala sang madamol nga pag-ulan. Lakip sa mga ginpalabot sang ahensya ang jerry cans, family packs, boots, kag bottled water. Sunod sa OCD6, katuyuan sang pagpalabot sang items nga masiguro nga mga apektado nga residente may access sa basic necessities, matinlo nga tubig ilimnon, kag proteksyon sa baha. Padayon ang pag-coordinate sang OCD6 sa mga local government units sa Western Visayas para sa monitoring kag pagbulig sa mangin epekto sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Negros Occidental, naglabot sa 15 ka banwa kag syudad ang nakabalhag sang pagbaha bangod sa mga pag-ulan nga dala sang habagat. Suno kay Bril Larry Senior, Deputy Manager sang Negros Occidental PDRRMO Operations Center, lakip sa mga ginbahaan ang Binalbagan, Bagos City, Calatrava, Candoni, Kawayan, Himamaylan City,
Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, Cabangcalan City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra kag sila Sipalay City. Dugang ni Senyor nga naglabot naman sa 13 ka LGU ang naghiwat sang evacuation efforts sa ilatag sa kanasakpan. As of 11 a.m. sang July 18 nagdangat sa 2,046 ka pamilya ukon 6,797 ka individual ang gin-evacuate sa Negros Occidental. Ginathag sa Negros Occidental PDRRMO nga posible nga magsaka pang numero sa mga pamilya nga apektado sang habagat. Radyo Pilipinas News. Wala na sang mga pumuluyo nga ara sa mga evacuation center sa probinsya sang Iloilo. Ginkumpirma ni PDRRMO Emergency Operations Center Chief Heman Saraza nga sandig sa pinakauli nila nga datos nakapauli na ang tanan nga mga pumuluyo nga anay gin-evacuate bangod sang pagbaha tugas ang malaing nga tiyempo nga naeksperyensyahan sa probinsya. Sa bahin sang San Joaquin, sa diin may report nga may pagtaas ang tubig sa suba sa barangay Lawigan suno kay Saraza. Ang mga apektado nga pumuluyo ang ara temporaryo sa mga puluyan sang ilang mga himata o kun kakilala. Pananglit nga maglala ang sitwasyon, ginmanduan naman ang mga katapos ng DRRMO nga dalon sa evacuation center ang mga residente. Sa piyak nga bahin nagapabilin nga passable o kung maagyan man ang tanan nga dalanon sa Iloilo. Siling ni Saraza, padayon man ang ilang hugot nga pagbantay sa mga kasubaan sa Iloilo kag sa karon yara na ang mga ini sa normal nga level. Ang Emergency Operations Center sang Iloilo nakasaka sa Blue Alert status. Radyo Pilipinas News. Ginpauntat sang Philippine Coast Guard ang biyahe sang fiber boats nga Iloilo-Guimaras vice versa sang Biyernes kasunod sang malaing nga panahon bangod sang dalagko nga balod dala sang habagat ginabisuhan ang mga asosasyon sang fiber boats nga magpabilin sa Parola Wharf. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Apple Platige, boat captain sang isa sa mga fiber boats sang Bamosa, ginpahayag sini nga pasado alas 9 sang aga sang July 18 sang ginpauntat ang biyahe. Nagapabilin naman nga normal ang biyahe sang Roro pakadto sa Guimaras sa diin napilitan nga magsakay ang pila ka mga pasahero. Radyo Pilipinas News. Samtang naghatag sang pila ka pahanumdom ang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma bilang pangaman sa posible epekto sa madamol nga pag-ulan sa kaumahan. Sunod sa DA Western Visayas, anihon gilayon ang mga gulang ng mga tanom apang kung hindi gilayon maani, sigurado nga bukas kag hindi barado ang mga kanal o kung buhangan agud malikawan ang pagbaha sa talamnan. Para sa mga lugar nga masami ginabaha sa iluhan o kung sa ilohon ng mga binhi, sabod, makinaryas kag iban pa nga mga gamit sa pagpanguma sa mataas nga lugar nga hindi maulanan o kung mabasa. Samtang para sa mga lugar nga nagasalig sa ulan kag may mga tanom nga pag-ulang tubo, panginpuslan ang pagsalod sang tubig agud magamit sa sunod. Padayon nga bantayan ang dalagan sang panahon halin sa pag-asa. Sa tion nga may kahalitan sa mga pananom, ginasagod nga kasapatan kag iban pa nga gamit sa pagpanguma, i-report gilayon sa opisyales sang barangay kag sa talaptapan sang city o municipal agriculture para sa nagakaigo nga aksyon. Dugang pa sang DA Western Visayas, magpakig-angot man sa Municipal, City, Provincial Agriculture Office, Provincial Veterinarian, kag DA Western Visayas Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Radyo Pilipinas News. Sa isla sang Boracay, mga kaabyanan, temporaryo nga ginsuspend ang water sports activities sa isla sang Boracay sang July 18. Suno sa Coast Guard Station Aklan, wala gintugutan ang anuman nga water activities sa isla sa among nga adlaw bangod sang mabalod nga kadagatan dala sang Bagyo Krising kag habagat. Sandig sa Pag-asa Advisory, may ara sang makanay tubtub mabaskog nga hangin kag makanay tubtub mabalod nga kadagatan sa probinsya sang Aklan. Radyo Pilipinas News.
Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, wala sa gihapon sang may ginpagwa nga pinal nga resulta sa natabo nga foul odor incident sa Pisanan, Sibalom, Antique, sandig sa pinakaulihing nga pahayag sang Office of the Provincial Health Officer. Sunod sa opisina, padayon sa gihapon ang maid-id nga investigasyon sa insidente sa diin 390 ka estudyante ang nakabatsyag sang simptoma sa tapos nga makahaklo sang wala pa matumod nga substance. Ginpangabay naman sang PHO sa publiko o kung ginpangabay sang PHO ang publiko nga likawan ang pagpalaptas sang hindi beripikado nga impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Diri sa probinsya sang Iloilo, hindi magnubo sa 1,000 ka aplikante ang nagpasakop sa Mega Job Fair sa Public Employment Service Office Iloilo. 12,000 ka job opportunities ang gintanyag sa mga aplikante sa diin masobra 80 ka kumpanya ang nag-upod sa job fair. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpatigayon sang Iloilo Provincial Health Office kaupod ang local government sang Uton paagi sa Uton Info Center kag Uton Primary Care Facility ang dengue vector surveillance kag dengue awareness advocacy campaign sa barangay Patuan, Ilawod, Uton. Isa sa komunidad nga may clustering sang kaso sang dengue. Ini nga aktibidad may tinutuyo nga mapabakod ang mga tikang sa temprano nga pagkilala sa mga lugar nga ginaitlogan sang lamok kag mapabakod ang ihibalo sang komunidad sa mga pamaagi sa paglikaw sang dengue paagi sa 4S strategy. Ini ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support fogging o spraying. Nagapasalamat naman si Ma'am Maria Diadema Vigo, OIC Administrator sang Uton sa presensya kag pagpakita sang kabalaka sang PHO samtang personal niya nga gin-check ang sitwasyon sa mga barangay kag mga aktibidad batok sa dengue. Ginpasidunggan man sang ang dako nga bulig sang Uswag, Ilonggo Party List sa aktibo nga pagsuporta sa rekorrida o kun mobile information campaign kag clean up drive, mga importante nga tikang agud malikawan ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue. Paagi sini nga kooperatiba nga panikasog ginpadayon ang mensahe nga ang partisipasyon sang komunidad kag padayon nga pagpalimpyo amo ang yabi sa pakigbato sa dengue. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa gihapon mga kaabyanan sa probinsya sang Iloilo nag-courtesy visit ang mga opisyales sang Philippine Army kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agud istoryahan ang kalinong kag disaster coordination sa probinsya. Ginabi-abi sa gobernador sanday 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson, Assistant Division Commander for Administration Colonel Erwin Romel Lamson, 301st Infantry Brigade Commander Brigadier General Nel Richard Patricio kag 61st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr. Gindaho man sa Philippine Army kay Defensor ang plaque of appreciation para sa iyang suporta kay Battalion Commander Balgos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa opisina ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Ann Rapunzel Ganzon nga gin-appoint sa Malacañang Palace nga Regional Director sa National Commission of Senior Citizens sa Western Visayas. Naibaluan nga si Rara Ganzon ang nagaserbe nga Social Welfare Officer 4 sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Iloilo Provincial Government. Magasumpa si Ganzon sa bag-o nga katungdanan sa July 25 kag opisyal nga magapungko sa pwesto sa imbukada sang Agosto sini nga tuig 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, duwa arestado sa bypass operation sa Banwasang, Sara. Ang detalye sa report ni Jonel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadakpan sa Sara Municipal Police Station ang makabig high value target individual kang upod sumi sa giniwat nga bypass operation. Yara sa 160 gramos ang napatian suspected shabu valor masobra 1 milyon ka pesos.
ang na-recover sa mga suspect. Ang operasyon ang ginbuilugan sa Station Drug Enforcement Team sa Ara Municipal Police Station ang ginapamunuan ni Police Captain Theodore Roosevelt Saboy, officer in charge sa Sitio Kalubihan, Barangay Espera, Sara, Iloilo. Ginkilala ang subject na Sanday alias Joseph, 41 anyos, sa Barangay Espera, Sara, Iloilo. Si alias Joseph ang nadakpan sa anti-drug bypass operation sa tuig 2014 apan nakagwa sa April 2025. Nagitman sa nadakpan si alias Jason, 38 anyos, sa Barangay Poblasyon, Baruta, Viejo, Iloilo. Ginpanginbulahan ni IPPO Chief Colonel Biani Rasalan ang mga operatiba sa Manila-Lagon nga operasyon kag nagpaandam sa ibang pahadrogista na untatana ang illegal nga mga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagmaninalagon ng 3 ka-entries ang Western Visayas sa national level sa Young Farmers Challenge Program sa Department of Agriculture. Sa giniwat nga awarding ceremony sa Baguio City Convention Center, ginhingadlan nga tagdaog sa non-food processing category ang eco sheets sang Buruanga Aklan kag nagbaton sang 300,000 pesos nga padya. Nagbaton naman sang 300,000 pesos nga premyo kag Agriculture Technology Special Award ang real-time tech sang TUPV sa Talisay, Negros Occidental na nagpasakop sa Digital Agriculture category. Samtang ang SEER Pro Innovations ang UPV sa Miagao, Iloilo nagdaog sa 500,000 pesos sa Intercollegiate category. Ang Young Farmers Challenge nagatuyo nga maengganyo ang mga pamatan-on nga mag-explore sa mga oportunidad sa agrinegosyo kag agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako gid ang nabulig sang 4K program sa DA ukon kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo agud nga masustener ang pangabuyan sa mga indigenous people sa Uyang, Libakaw, Aklan. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag ni Irene Villorente halin sa pagpatuman sa pag-harvest ng abaka, sila ang ginsuportahan sa 4K program. Paagi sini matagan sang dugang nga palangitan-an ang mga katutubo parehos niya. Masulod na sa 7 ka tuig halin sa natukod ang ila asosasyon kag nagalaom sila nga mapasanyog pang ila nga pangabuyan. Sa handom sa asosasyon nga mahatagan pagi sila sa mga makinarya agud mapataas ang ila nga produksyon bangod sang mataas nga demand sang abaka. Isa man sa mga pagpanghangkat nga ila ginatubang ang transportasyon bangod halin pa sa bukid ang ila produkto kag ini ang ginatransport gamit ang habal-habal ukon motorsiklo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. South Balibago Waterworks magasupply sa potable water sa SMDC residences sa distrito Sangharo. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpirmahan na isang memorandum of agreement ang SM Development Corporation kag South Balibago Waterworks. Sa MOA na isugtan sa South Balibago Waterworks na mag-supply sang matino na tubig sa SMDC Glade Residences na nahamtang sa distrito Sangharo. Kinabanta ang masobra 2,000 ka mga panimalay sakop sang Glade Residences ang pagaserbisyuhan sang SBW. Ngayon pa siguro naman sang South Balibago Waters paagi sa pahayag sang ilang presidente nga si Cristina Isabel Alejandro ang 24/7 nga pag-supply sang tubig. Dugang pa sini nga padayon man ang expansion sa ilang water treatment facility nga ginapananaw hindi lang sa Haro District ang malabot sang ilang serbisyo kundi sa iban pa nga distrito sa syudad sa Palaabuton. Lagi man sa mga nagtambong sa mga signing si City Councilor Nene de la Llana nga nanging tiglawas ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, mga opisyal sang SMDC kag mga barangay officials gikan sa Haro District. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapadulong na naman ang kilalang Premier Volleyball League sa probinsya sang Iloilo bilang kabahin sang PVL on Tour nga igadumala sa City of Pasig Arena sa subong adlaw July 19 kag July 20, 2025.
Pagahiwaton ang apat ka game sa sulod sa duha ka adlaw nga aktibidad. Sa July 19 ukon sini nga adlaw sa Sabado magaatubang ang Zeus Coffee Thunderbells kag ang Creamline Cool Smashers sa alas 4 sang hapon. Pagasundan ini sang game sang Cherry Tigo Crossovers kag Signal HD Spiker sa alas 6:30 sa gabi. Sa July 20 sa Domingo ang Signal HD Spikers kag Zeus Coffee Thunderbells ang bungguanay sa alas 4 sang hapon. Sa ikaduha nga game, magahampang ang Creamline School Smasher kag Cherry Tigo Crossovers sa alas 6:30 sa gabi. Inalauman nga madamo ang magatambong sa Pasig City Arena agud suportahan ang ila paborito nga mga teams kag makita ang pagpangabudlay and ang rally kag spike sa mga professional nga mga atleta. Ang pagbisita sa PVL sa mga lokal nga lugar isa ka pamaagi sang liga sa pagpalapnag sang volleyball sa mas madamo nga pumuluyo kag kabataan. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamoy atong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Magpabiling nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Kaupod si Alan Defante kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.